tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Pinakawalan ng puwersang militar ng Estados Unidos ang kanilang mga makapangyarihang misil upang lumpuhin ang isang barkong pangkargamento na patungo sa Iran. Ayon sa ulat, nilabag ng nasabing barko ang ipinatupad na blockade ng Washington. Ang marahas na hakbang na ito ay nagdulot ng panibagong matinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa opisyal na pahayag ng US Central Command o CENTCOM, matagumpay nilang naparalisa ang sistema ng pagpipiloto ng barkong Villanova na may bandila ng Panama. Nangyari ang insidente habang tinatahak ng barko ang Gulf of Oman patungo sa isang daungan sa Iran. Itinuturing ito ng Amerika na isang direktang paglabag sa kanilang ipinaiiral na blockade na naglalayong pigilan ang kalakalan ng Iran. Detalyadong ibinahagi ng CENTCOM na isang MH-60 helicopter ng US Navy ang nagpakawala ng 2 Hellfire missile direkta sa engine room ng barkong Villanova. Ginawa ang pag-ataking ito matapos baliwalain ng mga sibilyang tripulante ang paulit-ulit na babala mula sa puwersang Amerikano. Dahil sa pinsala, tuluyan ng nahinto ang paglalayag ng barko patungo sa teritoryo ng Iran at kasalukuyan itong nakatigil sa dagat. Kinumpirma ng mga mapagkakatiwalaang maritime source sa Reuters na ang pag-atake ay naganap sa karagatan malapit sa baybayin ng Pakistan bago pumasok ang barko sa Gulf of Oman. Kritikal ang lokasyong ito dahil malapit ito sa mga pangunahing ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Ang pag-atake sa labas ng teritoryo ng Iran ay nagpapakita ng malawak na saklaw ng operasyon ng militar ng Estados Unidos. Ito na ang ikatlong pagkakataon na pinilit ng militar ng Estados Unidos na patigilin ang isang dayuhang barko mula nang muling ipatupad ang blockade sa mga daungan ng Iran noong Hulyo 14 ngayong taon. Ang patakarang ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Washington na putulin ang mga pang-ekonomiyang linya ng buhay ng Tehran na nagpapataas sa panganib ng direktang sagupaan sa karagatan. Sa pinakahuling ulat ng CENTCOM mula noong Hulyo 14, umabot na sa 55 barko ang pinilit nilang magbago ng ruta habang sinusubukang lampasan ang blockade. Bukod dito, nagsagawa rin ng mga puwersang Amerikano ng sapilitang pagsakay at inspeksyon sa 2 iba pang barko. Ipinapakita nito ang mahigpit at agresibong pagpapatupad ng Amerika sa kanilang mga patakarang panseguridad. Kung babalikan ang nakarang serye ng blockade mula Abril 13 hanggang Hunyo 18, mas malaki pa ang naitalang operasyon ng Amerika. Sa panahong iyon, pinilit ng militar ng Estados Unidos ang mahigit 140 barko na lumihis sa kanilang ruta habang 9 na barko naman ang tuluyang nilumpo. Ang tuloy-tuloy na operasyong ito ay nagpapatunay na seryoso ang Amerika sa kanilang kampanya. Ang pagpapatigil sa blockade na ito ay isa sa mga pangunahing kondisyong inilatag ng Iran upang muling buksan ang Strait of Hormuz. Ang kipot na ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng langis at gas sa buong mundo bago pa man sumiklab ang matinding gulo sa gitnang silangan noong huling bahagi ng Pebrero. Ang pagsasara nito ay nagdudulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang ekonomiya. Dahil sa mga nakaraang pag-atake ng Iran laban sa mga dayuhang barko sa rehiyon, bumagsak ng husto ang bilang ng mga sasakyang pandagat na dumaraan sa Strait of Hormuz. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga kumpanya ng pagpapadala na nagpilit sa kanila na humanap ng mas mahahaba at mas mahal na ruta upang maiwasan ang panganib ng pagsabog o pagkaantala sa kanilang biyahe. Si Mohsen Rezai, isang mataas na opisyal ng seguridad sa Iran, ay nagpahayag noong Agosto 11 na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Ayon sa kanyang opisyal na pahayag, hindi nila bubuksan ang kipot hanggat hindi tinatanggap ng Estados Unidos ang mga kondisyon ng Tehran. Kabilang dito ang pagpapalaya sa mga nakapirming pondo ng Iran at ang paghinto sa mga kaguluhan sa rehiyon. Binigyang din pa ni Rezai na kailangang wakasan muna ang mga labanan sa Lebanon at Gaza bilang bahagi ng kanilang mga hiling. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na hanggat hindi binabago ng Estados Unidos ang kanilang agresibong pag-uugali at tinatanggap ang mga kondisyon ng Iran, hindi makaaasa ang mundo na muling bubuksan ang Strait of Hormuz para sa malayang paglalayag ng mga barko. Ayon sa pagsusuri ng Reuters, ang matigas na pahayag na ito mula sa opisyal ng Iran ay isang malinaw na senyales na hindi madaling mareresolba ang krisis sa mahalagang rutang pandagat na ito.
Ang Strait of Hormuz na dinaraanan ng halos sangkatlo ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo ay mananatiling sarado na maaaring magdulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang bilihin sa merkado. Ang babalang ito mula sa Iran ay inilabas matapos ang naging pahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Noong Agosto 10, hiniling ni Trump na magbayad ng danyos ang Iran para sa mga nasawi sa mga digmaan, pag-atake at protestang naganap sa nakalipas na 50 taon. Ang hiling na ito ay lalong nagpahirap sa anumang tsansa ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa upang maresolba ang krisis. Mula nang magsimula ang kaguluhan, kapansin-pansin ang pabago-bagong reaksyon at mga pahayag ni Pangulong Trump. May mga pagkakataong nagbabanta siya ng mas matinding aksyong militar at pagpapalawak ng digmaan, ngunit may mga pagkakataon din na sinasabi niyang malapit nang maabot ang isang kasunduang pangkapayapaan. Ang kawalan ng katiyakang ito sa pulisiya ng Amerika ay nagpapalito sa mga analista at pinuno ng iba't ibang bansa. Sa isang eksklusibong panayam na inilabas noong Agosto 10, ipinahiwatig ng leader ng Amerika na ang kasalukuyang kawalan ng katiyakan sa gitnang silangan ay magpapatuloy pa sa mahabang panahon. Nangangahulugan ito na walang mabilis na solusyon sa krisis at ang mga bansa, kabilang ang Pilipinas na umaasa sa imported na langis, ay dapat maghanda sa mas pangmatagalang epekto sa ekonomiya at kalakalan. Para sa Pilipinas, ang ganitong uri ng geopolitical na tensyon ay may direktang epekto sa ating bansa. Bukod sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at gasolina, nariyan din ang matinding pangamba para sa kaligtasan ng libu-libong Pilipinong mandaragat o seafarer na nagtatrabaho sa mga dayuhang barkong dumaraan sa mapanganib na karagatan ng gitnang silangan sa kasalukuyang panahon. Ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ay patuloy na nagbabantay sa sitwasyon upang matiyak na ligtas ang ating mga kababayan. May mga umiiral ng deployment ban at mahigpit na babala sa mga barko na iwasan ang mga high-risk area kung hindi naman kinakailangan, lalo na ngayong aktibo ang paggamit ng mga nakamamatay na missiles sa karagatan ng Gulf of Oman. Ang paggamit ng Hellfire missiles ng US Navy laban sa isang sibilyang barkong pangkargamento ay nagpapakita rin ng bagong yugto ng agresyon sa karagatan. Bagamat walang iniulat na namatay sa mga tripulante ng Vela Nova, ang pisikal na pinsala sa makina ng barko ay nagpapadala ng malakas na babala sa lahat ng shipping line na sumusuway sa mga direktiba at blockade ng Estados Unidos sa rehiyon. Habang nagmamatigas ang Iran sa kanilang mga kondisyon at patuloy naman ang Amerika sa kanilang marahas na pagharang, ang buong komunidad ng pandaigdigang kalakalan ay nananatiling bihag ng tensyong ito. Maraming eksperto ang naniniwala na kung hindi magkakaroon ng diplomatikong pag-uusap, ang sitwasyon sa Gulf of Oman at Strait of Hormuz ay maaaring mauwi sa isang ganap na digmaang pandagat. At iyan ang pinakahuling balita ukol sa mainit na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Gulf of Oman. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan at ang epekto nito sa ating bansa at sa mga Pilipinong seafarer sa rehiyon. Isang malaking balita ang ating tinututukan ngayon mula sa gitnang silangan. Nagkita at nagpulong ang kataas-taasang pinuno ng Iran na si Mojtaba Khamenei at ang bagong halal na Pangulong si Masoud Pezeshkian. Ang sorpresang pagpupulong na ito ay naganap sa gitna ng lumalakas na mga espekulasyon at balibalitang ang pinuno ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon sa kalusugan. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng tanggapan ng kataas-taasang pinuno ng Iran, personal na nakipag-usap si Pangulong Masoud Pezeshkian kay Mojtaba Khamenei. Sinabi sa ulat na ang kanilang pag-uusap ay naganap sa simula ng ikatlong taon ng termino ng Pangulo, bagaman hindi direktang tinukoy ng tanggapan ng eksaktong petsa at oras ng naturang pagpupulong na naging mitsa ng iba't ibang haka-haka sa buong rehiyon. Sa pagsusuri ng ahensiya ng balitang Reuters, ipinahihiwatig ng anunsyong ito na nagtagpo ang dalawang pinuno noong huling bahagi ng Hulyo. Matatanda ang opisyal na nanumpa sa tungkulin si Pangulong Pezeshkian noong ika-28 ng Hulyo, 2024. Ang tiyempo ng kanilang pag-uusap ay mahigpit na binabantayan ng mga taga-suri dahil sa kasalukuyang tensiyong pampolitika sa bansa. Iniulat naman ng ahensiya ng balitang Tasnim na tinalakay ng dalawang panig ang mahahalagang isyu ng bansa. Kabilang dito ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan at kabuhayan ng mga mamamayang Iranian. Bukod dito, naging sentro rin ng kanilang usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng lumalalang hidwaan sa gitnang silangan at ang mga posibleng hakbang at estratehiyang kanilang ipatutupad sa hinaharap.
Kasama rin sa kanilang talakayan ang mga usaping militar at ang mga solusyon upang matiyak ang sapat na mapagkukunan ng bansa. Pinag-usapan din ang pamamahala sa paggasta ng pambansang salaping riyal, ang reserbang dayuhang salapi, ang sektor ng enerhiya, at ang pagpapatibay ng ugnayang pang-ekonomiya sa ibang mga bansa. Layunin nitong mapanatili ang katatagan ng ekonomiya ng Iran sa kabila ng mabibigat na parusa. Ang pagpupulong na ito ay isinapubliko kasunod ng mga ulat mula sa media ng Israel na nagsasabing si Mojtaba Khamenei ay nasa kritikal na kalagayan. Noong ika-7 ng Agosto, naglabas ng ulat ang pahayagang Jerusalem Post na nagpapakita ng matinding pag-aalala ng pamunuan ng Iran hinggil sa kalusugan ng kanilang pinuno na nagdulot ng malaking pangamba sa katatagan ng buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Sinabi ng mga mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng impormasyon na hindi na umano sila magugulat kung bigla na lamang i-anunsyo na ang kataas-taasang pinuno ay namatay bilang isang martir. Ang ganitong uri ng balita ay mabilis na kumalat sa buong mundo at nagbunsod sa pamahalaan ng Iran na gumawa ng agarang mga hakbang upang pabulaanan ang mga alegasyon at ipakitang kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Bilang tugon sa mga balibalitang ito, nagpahayag si Qasem Quraishi, ang pangalawang commander ng puwersang Basij ng Iran. Sinabi niya na ang mga video at dokumentong nagpapakita sa kataas-taasang pinuno na naglalakad sa mga lansangan, lumilitaw sa publiko at nakikipagpulong sa mga opisyal ng militar ay ilalabas sa lalong madaling panahon upang patunayang siya ay ligtas at nasa mabuting kalagayan. Ayon pa kay Quraishi, ang mga ilalabas na larawan at video ay muling magpapahiya sa mga kaaway at sa mga nanggugulo sa katatagan ng Iran. Ang kanyang matapang na pahayag ay malinaw na naglalayong pawiin ang lumalaking espekulasyon tungkol sa kalusugan at matagal na hindi pagpapakita ng kataas-taasang pinuno sa publiko na patuloy na pinagdududahan ng mga dayuhang ahensiya ng paniktik. Isang araw matapos ang ulat ng Israel, nagpost ang Mer News Agency ng Iran ng isang maikling video na mahigit 10 segundo ang haba. Ipinapakita rito si Mojtaba Khamenei na mukhang malusog at masayang nakikipag-usap sa ilang individual. Gayunpaman, kapansin-pansing hindi tinukoy sa ulat kung kailan eksaktong kinunan ang naturang video na lalong nagdagdag sa hinala ng mga kritiko. Dahil dito, nagpahayag ng pagdududa si Jason Brodsky, direktor ng patakaran sa United Against Nuclear Iran o UANE, na nakabase sa Estados Unidos. Ayon sa kanya, ang bidyong inilabas ng Mer News ay isang lumang kuha lamang na unang kumalat noong Marso ng taong ito. Ang paggamit umano ng lumang video ay nagpapahiwatig na sinusubukan lamang ng Iran na pagtakpan ang tunay na kalagayan ng pinuno. Matatandang naiulat na nasugatan si Mojtaba noong ika-28 ng Pebrero sa isang pag-atake mula sa himpapawid na pinaniniwala ang pinagsamang operasyon ng Estados Unidos at Israel. Mula nang tanggapin niya ang kanyang mataas na tungkulin noong Marso, hindi pa siya muling nakikita ng personal ng publiko na naging dahilan upang magkaroon ng malaking kakulangan sa impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan. Ang kawalan ng personal na pagpapakita ni Mojtaba Khamenei sa nakalipas na mga buwan ay nagbunsod ng matinding pag-uusisa mula sa mga eksperto sa politika. Marami ang nagtatanong kung siya nga ba ang aktual na may hawak ng kapangyarihan o kung may iba nang nagpapatakbo sa pamahalaan. Ang misteryong ito ay patuloy na nagpapahina sa kumpiyansa ng ilang sektor sa loob at labas ng bansa. Sa kasalukuyan, ang lahat ng kanyang opisyal na pahayag at kautusan ay binabasa lamang ng mga tagapagsalita sa telebisyon ng Estado ng Iran. Wala ring anumang tuwirang pagsasahimpapawid o aktual na panayam na nagpapakita sa kanya sa kasalukuyang panahon. Ang pamamaraang ito ay lalong nagpatibay sa teoryang maaaring may malubhang karamdaman ang kataas-taasang pinuno na sinusubukang itago ng rehimen. Dagdag pa rito, mismong si Pangulong Masoud Pezeshkian ay umamin noong ika-5 ng Agosto na ang proseso ng pakikipag-ugnayan at komunikasyon sa kataas-taasang pinunong si Mojtaba ay napakahirap sa kasalukuyan. Ang pahayag na ito mula sa pinakamataas na opisyal ng ehekutibo ay tila nagpapahiwatig na may mga hadlang nga sa pakikipag-ugnayan sa pinuno na nagdulot ng higit pang mga katanungan. Gayunpaman, mabilis na binalanse ng Pangulo ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng paggigiit na ang presensiya at paggabay ni Mojtaba ay nananatiling malaking mapagkukunan ng lakas at inspirasyon para sa buong bansa. Sinubukan niyang tiyakin sa publiko na sa kabila ng mga hamon sa komunikasyon, ang pamunuan ng bansa ay nananatiling buo, matatag at handang harapin ang anumang banta.
Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kalusugan ng pinuno ng Iran ay nangyayari sa isang napakaselang panahon sa gitnang silangan. Sa gitna ng lumalalang labanan sa pagitan ng Israel at iba't ibang grupong sinusuportahan ng Iran, ang anumang senyales ng kahinaan o pagbabago sa pamunuan ng Tehran ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa takbo ng geopolitika at seguridad sa buong rehiyon. Sinusuri ngayon ng mga eksperto sa patakarang panlabas ang posibleng epekto nito sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng Iran. Kung sakaling mapatunayan na hindi na kayang gampanan ng pinuno ang kanyang tungkulin, maaring magkaroon ng matinding agawan sa kapangyarihan sa pagitan ng mga radikal at moderatong paksyon na lalo pang magpapagulo sa panloob na politika ng bansang kasalukuyan nang dumaranas ng krisis sa ekonomiya. Samantala, ang mga bansa sa kanluran, partikular ang Estados Unidos at mga kaalyado nito, ay patuloy na nagmamasid sa bawat galaw ng pamahalaan sa Tehran. Ang mga ahensiya ng paniktik ay masusing nagsusuri sa mga material na inilalabas ng media ng Iran upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga bali-balita. Ang bawat detalye ay mahalaga sa pagbuo ng kanilang mga susunod na hakbang sa larangan ng diplomasya. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling tikom ang bibig ng opisyal na Tehran sa mga direktang tanong tungkol sa kalusugan ni Mojtaba Khamenei bukod sa mga pangkalahatang pagtanggi at pagpapalabas ng mga lumang video.